Ma'am, ano yung unang-una niyo pong susolusyonan pag nakaupulit kayo sa Congress? When it comes to the transportation group, syempre gusto natin na yung modernization ng mga electric vehicles ay maayos and ma-unify po lahat ng mga transport groups. Ano pa po yung iba yung tututukan aside from the transport group? Aside from transport group, we want to make sure na on a barangay level, nakarating po lahat ng serbisyo natin. So, that's education, tapos medical services nakarating sa mga barangay natin, and financial assistance din po. Kasi sa barangay level, naiiwan po tayo doon, lahat nakafocus sa mga syudad. So, we want to make sure na buong Pilipinas ay makakarating po yung mga serbisyo. At this point of time talaga na kumbaga si Manong Chubby talagang hindi na siya papasok sa politika. Kasi yun naman ang kumbaga susunod sa'yo. Correct. So, si Manong Chubby, para sa amin, sa pamilya, tuwang-tuwa, nung tumatakbo siya bilang senador, naging concern namin ng konti yung health niya, tapos yung stress levels niya. Pero bago pa siya tumakbo bilang senador, ang ginagawa niya, lagi siyang tumutulong. Itong e-jeepney program niya, it was prior pa candidacy. So, even if wala siyang inupuang posisyon, yan ang ginagawa niya lagi, tumutulong siya lagi. Kaya sabi namin, hindi na niya kailangan maging senador para makontinue po yung tulong niya sa taong bayan. And total, when it comes to legislation naman, nandito naman kaming mga anak niya. So, lahat ng naging plataforma niya, yung tumatakbo siyang senador, through ako Ilocano, ako party list na lang po yung implementation po. Yes. Yes. So, parang tinutuloy namin yung laban ng daddy namin. Pero in terms of business po, talagang hands-on pa rin siya sa pagiging isang negosyo. Yes, hands-on. And nakakatuwa nga kasi ako kasama ko siya sa negosyo. Pareho kami nagpapatakbo ng mga kumpanya namin. Pero lagi kaming we do not see eye to eye kasi syempre traditionally any corporation or business is financially oriented, dapat may mga profits. Kaso siya, pagkadating ng presyuhan, ayaw niyang mag-charge, gusto niya siya yung pinakamura, kahit na walang kikitain yung kumpanya, basta napasaya niya yung mga tao. Example na doon yung e-jeepney niya, kahit na nalulugi na yung company, basta siya yung pinakamura and basta ma-afford ng mga taong bayan lahat ng transport group, yung e-jeepney niya, okay lang sa kanya. So, ganun talaga yung dad ko. Basta serbisyo muna sa taong bayan. Ayaw niya magnegosyo. Ma'am, ano yung mga particular ng mga sectors ang nire-represent ng ako Ilocano Party List? Agriculture sector, syempre, kasi from Ilocos kami, we want to protect our farmers. And on a personal note, more on technology. Kasi nga, digitization na tayo. Kapag meron kasi tayong digitization or electronic na lahat, nababawasan kasi yung corruption. Imbis na pupunta yung tao sa mga agencies, mag-apply sila, nagkakaroon ng corruption, bayaran. Pwede na sila mag-apply, kunwari mag-apply ng driver's license or on any other agency. Electronic na lang siya from the comfort of their own homes, mabilis pa, hindi na nila kailangan mag-travel doon. Plus, walang nangyayaring corruption or intervention ng tao to tao, yung mga under the table pa, na-eliminate yung ganun kapag maayos yung digitization natin. So, since nagsisik ng re-election ng party list, ano yung mga programa na hindi mo nagawa during the previous Congress na kailangan mo magawa itong susunod na Kongreso? I think it's more on, like what I was saying earlier, on the barangay level. We really need to assess
how our services can reach mga tauhan, lalo na yung mga barangay na walang internet. How do medical services reach them? Itong digitization nga na sinasabi natin, paano sila magkakaroon ng services if i-digitize natin yung buong Pilipinas? So, dapat magkaroon ng internet sa kanila. During my first term, we would always give electric devices sa mga underserved areas. So, it's about empowering yung mga underserved areas natin. Question lang ho, yung sa mga projects po na ginagawa, meron na po ba tayong logistics na mga company siguro na nakausap para makatulong po sa mga projects po? Yes, ay narinig ko na si Gob, sabi niya yung V-Bank i-promote. Yung V-Bank is a project of mine. What we did is our small rural bank in Vigan. We applied digital services to it para makarating sa taong bayan na magkaroon sila ng bank account. And I want to explain bakit napaka-importante na magkaroon ng bank account. Number one, if may bank account ang tao, they are able to apply for financial services. So that is nakapag-loan sila, nakapag-save sila, and they can apply for insurance. And yung sinasabi ni Manong Chavit na 77% ng tao na walang bank account, that is why yung economy natin, it remains to be underdeveloped and we remain to be a third world country. Kasi sa mga first world countries, mayroong bank account is lahat. 100% of the people have bank accounts. And pagka everyone has bank accounts, lahat ng pera ng bansa, ng tao, umiikot yan sa ekonomiya kasi pinaputang din yan ng mga malalaking bangko. Kaya nagiging first world countries ang ibang bansa dahil lahat ang pera nila nasa bangko. So that's why we want to keep promoting. And through V-Bank, the digital bank that we created, from anywhere they can open a bank account. Hindi na kailangan nila pumunta sa bangko, magbihis pa, mag-travel pa. Minsan kasi nandideny pa sila. So that's why we want to make it accessible sa lahat. In terms po ba yung sa electric vehicles, meron na rin po tayo ng logistics. What do you mean logistics? Like, for example, yung sino magpo-provide ng mga jeeps doon? Yes, so that's what Manong Chavit was saying. That we are manufacturing our own electric vehicles in the Philippines, hindi tayo mag-i-import, and siguraduhin natin na ito ang pinakamura. Kaya isa yun sa mga rason bakit siya nag-withdraw sa kanyang candidacy para makapag-focus siya sa pag-provide ng mga electric jeepneys sa transport group. Alright, thank you. Thank you.